Naging emosyonal si Senator Risa Hontiveros matapos ibasura ng Estados Unidos ang kanilang isinampal laban kay Pastor Apollo Kibuloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Sa kabila ng malakas na ebidensya at mga testimonya ng ilang biktima, nagdesisyon ng Korte ng Amerika na huwag nang ituloy ang kaso laban kay Kibuloy na nahaharap sa mga akusasyon kaugnay ng human trafficking at pang-aabuso. Ayon kay Hontiveros, isa itong malaking dagok sa mga biktima at sa laban para sa hustisya. Aniya tila binaliwala ang hirap at sakripisyo ng mga naglakas loob na magsalita laban kay Kibuloy. Naiiyak ako sa kahihiyan at pagkadismaya, ani ng senador, na kilala bilang aktibo sa pagtataguyod ng mga karapatan ng kababaihan at bata. Dagdag pa ni Hontiveros, umasa siyang hindi matatapos ang laban ng ganitong paraan. Hinihikayat niya ang mga biktima na huwag mawalan ng pag-asa at patuloy na lumaban para sa kanilang karapatan. Patuloy rin ang kanyang panawagan sa mga otoridad na tiyakin ang hustisya sa kabila ng desisyon ng Korte sa Amerika. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ibinasura ang mga kaso laban sa isang KOJC leader. Hannah Jane Sancho's report. Mabibigat na kasong human trafficking, forced labor at money laundering ang ibinasura ng Korte sa Amerika matapos pumasok sa isang plea bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Dueñas, ang Human Resources Head ng KOJC sa Van Nuys, California, sa isang eksklusibong panayam kay Attorney Elvis Balayan sa ngalan ng mga abogado ni Dueñas at isa sa mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy. Maituturing na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Napakaganda po sapagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss po yung mga napakabigat na mga krimen na isinampal laban sa kanya, kagaya po ng forced labor, money laundering at saka human trafficking, no? Yes. Unang-una, matagal ko na akong sinabi yan na yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay walang kapatay-patayan at nakikita natin yan sa kalakaran na halos 5 taon na hindi nila sinusulong, hindi nila tinutuloy ang trial sapagkat wala nga silang ebidensya, kaya binibinbin lang nila, panay-postpone sila, ulit-ulit ng postponement. At pinapabayaan lang nila na yung kanyang warrant of arrest ay manatili. Kaya ever since, sinasabi ko na walang patayan sa fact alone na it cannot proceed with trial. Kasi ang mga abogado, pag wala kang ebidensya, talagang gagawin mo, patatagalin mo, tagahanap ka ng ebidensya. Correct. Yan ang nangyayari. Breaking news mga kaibigan! Napakagandang balita po. Talagang kumpirmado na po mga kaibigan, no? Na-confirm na po at na-declared na po guys ng American Court. Ang kaso po ni Pastor Kibuloy mga kaibigan ay ibinasura na po. Tatlong major cases po. Ibig sabihin guys, mabibigat na mga kaso. Kasi pag sinabi mong mabibigat na mga kaso, yan yung walang mga bail. So, binasura, absuelto po si Pastor Kibuloy. So, ano ibig sabihin nito mga kaibigan? Siya ba ay makakalaya na? O naku, alamin natin yan mamaya yan ha. Kung makakalaya na po si Pastor Kibuloy mga kaibigan. Kasi, deserve naman talaga guys eh. Tama naman itong sinabi ng mga abogado po. No? Kasi mamaya, magsasalita po guys. Papaninig ko sa inyo. Meron na pong reaction si Attorney Torion. At itong si Attorney Balayan mga kaibigan. Kaya nga itong si Virus nagulat mga kaibigan sa pasabog ni Attorney Balayan. Dahil hindi nila akalain guys na ganun po ang mangyayari sa Amerika. Diba? Nakakagulat po talaga mga kaibigan kasi biro nyo guys. Kung ano-ano ang mga paratang nila kay pastor dito sa Pilipinas. Na kahit nga sa Amerika ilang taon na po nakapending yung kaso na yan sa Amerika. Kahit doon na lang sila magbase. Diba? Kahit doon na lang sila tumingin guys.
Doon na lang sila mag-base sa Amerika. Ilang taon po nakapending ang kaso ni Pastor sa Amerika? Ilang taon? 7? Or hindi lang ako sure ha, basta maraming taon po. Dahil walang complete or walang concrete na evidence at walang mga testigo. May mga testigo man, yung iba umaatras. Di ba? So ibig sabihin, mahina ang kaso. Kaya po, ang Korte ng Amerika, mga kaibigan, pumayag po sila ng plea bargain. For the net, ano ba yung plea bargain na yan? Mamaya pag-usapan din natin yan, i-explain ko sa inyo yan, kung ano po ang pagkakaiba ng plea bargain at saka pleading guilty, no? Or nag-plead guilty siya. Magkaiba kasi yan, guys eh. Well, pareho lang naman sila pareho lang naman sila ng proseso, pero magkaiba lang po talaga ang execution. Kasi pag sinabi mong plea bargain, mga kaibigan, ibig sabihin, merong agreement na nangyayari. So, mga kaibigan, magandang balita po ito, guys. Kaya nga itong si Risa, mga kaibigan, no? Ayon po sa source, naghahanap na naman ng paraan. Alam mo bang gagawin ni Risa, mga kaibigan? Magkakaroon na naman daw ng Senate hearing. Talaga bang nabubuang na tong si Jutang Ginemes na tong virus na to? Magkakaroon na naman daw ng Senate hearings, Sus Maria Joseph. Porkit na absuelto na si Pastor sa kanyang mga major cases sa Amerika, magkakaroon na naman ng Senate hearing at kailangan daw dumalo ni Pastor, Sus Maria Joseph. Hindi na pwede yan, oy. Hindi ka ba, alam mo ba ang batas? Hindi na pwede yan kasi meron na pong korte yan. Inakyat na sa korte yan. Ibig sabihin, meron na pong proper venue, proper investigation. Meron na pong meron na pong proceeding yan. Anong Senado? Gusto mo lang magpasikat eh. O, tingnan nyo ha, ito ha, natataranta na naman sila. Oo, desperado po. Adel Bautista, desperado. Di ba? Natataranta na naman sila, guys, dahil nga, biro nyo, Amerika, mga kaibigan, pumayag sa plea bargain. Kasi, ang isang kaso, guys, or ang isang korte, pumayag ng plea bargain, ibig sabihin, mahina ang laban, mahina ang kaso, mahina ang evidence, mahina ang testigo. Kasi pumayag eh, common sense yan eh. O, di ba? So mamaya pag-uusapan natin, ako, exciting po to, guys, kung anong mangyayari. itong desperadang Risa tsaka Lisa. Eh syempre, guys, no, pag na-absuelto po si Pastor, mga kaibigan, at marirelease po siya, no? At makalaya po siya, guys. Naku, lagot kayong lahat. May iiyak dyan. Ha? Di ba? Kung makakalaya po si Pastor, mga kaibigan, kasi ilang ano na lang yan eh. Siguro mga hindi na siguro abutin ng Pasko yan. Baka makalaya na si Pastor. Di ba? Ano ko lang ha, analysis ko lang ha. Pag nakalaya po si Pastor, mga kaibigan, General Torre, magtago ka na. Risa Ontiveros, kung ako sa'yo, umalis ka na ng Pilipinas. Okay, Lisa, Bangag, Ahas, nako, humanda kayo, babalikan kayo. Hindi naman ganun si Pastor eh. Alam natin si Pastor, mabait yan eh. So yan po mga pag-uusapan natin at meron po tayong update kay Vice President Sara Duterte. Meron tayong update sa kanya, meron po tayong lap trip, no? Para naman sumaya tayo kasi puro na lang bad news. Sabagay, good news naman itong kapastor. At syempre guys, pag-uusapan din natin itong, may pahayag kasi si Bangag ngayon eh. Pag-uusapan natin guys, ha? May pahayag si Bangag. Naku. Ano na naman yan, Pudinet? Naku, mga kaibigan. Talagang sobrang kasinungalingan talaga itong si Bangag na to. Ito guys, ha? Ang sinabi po ni Bangag, mga kaibigan, si BP Sara daw ang budol. Si BP Sara pa ang budol? Okay ka lang? Ha? Si Vice President Sara Duterte pa daw ang budol, mga kaibigan. Grabe. Ano na naman kayong tinira nito? Ha? Ay, Bangag, ano na namang tinira mo? Bakit ganyan na naman yung mga statement mo? Minsan ka lang magsalita mali-mali pa. Okay, pag-usapan po natin mamaya yan. Pero bago lahat,
Kung bago pa lang kayo sa aming channel, mag-subscribe na po tayo mga kaibigan. Huwag niyo kalimutan mag-comment, like at mag-hit notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. ADF 2.0 po ang aming FB page. Follow, like, and share ng mga videos. Ayan po, live na naman tayo mga kaibigan. Tayong ka this Friday. Napakahaba ng live natin kanina. Ilang hours ba yun? 7 hours? No? Ang tindi ng live natin kanina, guys. Pero wala namang parang walang kwenta eh. Puro lang kwento, wala wenta eh. No? So, pasensya na po, napakahaba po ng live natin. Kaya pinakita ko yung live kanina, guys. Kasi nga, eto na naman sila, no? Pinapangalanan na naman itong si Bato, si Duterte, no? Sinasangkot na naman nila, guys. Alam naman natin, mga kaibigan, sa panahon po ni Duterte, war on drugs yun eh. Kayo naman. Ha? Natutuwa pa kayo? Ha? Natutuwa pa kayo sa mga nangyayari? 'Di ba? Natutuwa pa kayo na nakawala si Espinosa? Natutuwa pa kayo na na-absuelto si Delilah? Ha? Anong klaseng gobyerno kayo? Kaya nga nakakulong 'yan. At kaya po may nangyari diyan kasi nga dahil sa droga. Hindi niyo magets eh. Droga kasi 'yan eh. Buti nga to si Richard nakakaintindi. Si Gomez eh. So, okay, hindi naman yan ang topic natin. Yan yung kanina. So, hayaan lang natin yan. Pero, ito na nga mga kaibigan, ang pinakamagandang balita po na natanggap natin, no? Yun nga mga kaibigan, isa sa mga akusado ay nag-plea bargain na po mga kaibigan. Ibig sabihin, siya po ay makakawala na, guys. Siya ay makakalaya na. Palakpakan! Palakpakan naman kayo dyan! Alright! Yes, no, masaya na naman tayo mga kaibigan. Huwag tayo masyadong masaya ha. Kasi pag masyado tayong masaya mga kaibigan, naiinggit sila. Maghahanap na naman sila ng maghahanap na naman sila ng kamalian para i-condemn tayo. Kasi masaya ka. Sobrang saya nila. Nako, maghahanap na naman tayo ng kaso. Okay mga kaibigan, ito po, no, pakinggan lang po natin. Bago po natin umpisahan itong mga main topic natin, guys, gusto ko munang pasayahin ang inyong gabi, ang inyong ano ba ngayon? Kasi medyo mainit eh. Gusto kong sumaya ang inyong gabi mga kaibigan, no? Panoorin muna natin, guys, ang ating mahal na Vice President. Pero po siyang update, no? Ito po ay lap trip lang to mga kaibigan, ha? Kaya ko po ito ipapakita sa inyo, guys, dahil po meron pong sinasabi itong si Bangag. Ha? Meron pong sinasabi si Bangag. Sus, grabe ka talaga Bangag, oh. Bangag nga eh, bangag eh. Bangag nga, di ba? Kaya nga bangag eh. Ito ba mga kaibigan, sige, panoorin muna natin to, guys. Para pang lang, no? Pang opening lang natin mga kaibigan. Okay? Wait lang ha, i-play lang natin mga kaibigan. Ito po, Vice President Sara Duterte. Manggagamit. Sa mga manggagamit para sa lahat. Mga manggagamit. Ito na naman tayo. Ito po yung mukbang mga kaibigan, no? Mukbang ni Vice President Sara Duterte. Ito na naman tayo sa mangga. Manggagamit. Para lang ito sa mga mangga. Alam yan, the version of social na mangga. Mango tapioca para sa mga bagay na mangga. Tapioca. Kain-kain. Kain kayo. Primo Piato Catering, maraming salamat. Kailangan namin ang kanilang mga luto. Isa sa kanilang specialty. Tikman ninyo. Ano yan? Ang sarap. Sauce pa lang yan. Okay, next. I-edit mo na lang. Patawag talaga siya eh. Next. Paborito ko. Kaya ito na dito ngayong hapon na ito dahil ito ang paborito ko na humba. Naku, humba? In English, mataba. Yan. So, tikman ninyo. Humba, humba. Maka-high blood. Pero okay lang kasi masarap. Yeah. And next ay one of their specialties. Yes. Lumpia Shanghai. Lumpia Shanghai. Sarap. Yeah.
Saya-saya, no? Another favorite. Ito talaga, na-order ko lagi. Every Christmas. Order kami ng 2 tray na chicken croquettes. Sarap. Chickeny, cheesy croquettes. Very chickeny. Yan. And next, reveal na ito, reveal. Dahil naubos na ang first tray na creamy spaghetti. Of course, mawawala. Pinaka-special sa lahat. Yes. Of course, rice is life. Walang makatalo. Ayan po mga kaibigan, pinasaya ko lang kayo guys, no? Pinakita ko lang yung mukbang ni BP Sara. Puro talaga, kwela talaga si BP Sara, no? Meron pa nga siya isang video guys, yung trapo day, no? Yung LB daw yung trapo nila. Tawang-tawa talaga ako dun, grabe. Tapos meron pa siyang video yung sa mangga, no? O ito, mangga na naman. Mangga gamit. Okay, tingnan nyo naman guys, no? Tingnan nyo yung aura. Okay? Kaya ako pinapakita sa inyo para makita po ng mga dugyot vloggers, no? Mga Ensaymada vloggers, na despite po sa mga nangyayari sa mga Duterte mga kaibigan, kasi alam naman natin kinakastigo po sila ngayon, di ba? Tingnan nyo naman guys, napakasaya po ni BP Sara. Ganyan po ang kanyang aura. Positive lang po guys, no? Always palagi niyang iniisip yung positive vibes araw-araw po mga kaibigan. Hindi po siya nagpapa-apekto guys, kasi ang sinasabi palagi ni BP Sara mga kaibigan, magtrabaho lang po tayo. Magsilbi, no? Mag-ano sa mga kababayan natin na mga nangangailangan. Kasi po ang Vice President guys, or ang Office of the Vice President, meron kasi silang mandato mga kaibigan, na kailangan po nilang sundin yun. Kaya nga yung budget, importante yan eh. Pero anong ginagawa nila ngayon, di ba? Hindi pa tapos yung budget na yan, no? Ayaw ko kailan matatapos yan. Pero, okay lang yan. Dahil nakita naman natin si BP Sara guys, na napakasaya po niya, no? Ngayon mga kaibigan, ito po ang problema dyan. Ito po ang balita kanina. Dahil may lumabas po na post guys, na galing po kay Bangag, at meron po siyang sinasabi. Meron siyang sinasabi patungkol po kay BP Sara mga kaibigan. Di ba? Ay kaya nga pinapakita ko sa itong video na to, kasi itong kabaliktaran kasi ang nangyari kay Bangag eh. Tsaka kay Ahas. Hindi sila magkasundo, palagi sila nag-aaway, malungkot sila, hindi sila masaya. Kahit hawak na nila ang kapangyarihan, ang pinakamataas na pwesto sa bayan, sa Pilipinas, hindi pa rin sila masaya. At araw-araw silang kinukundina ng mga tao. See? Nakita niyo yung kabaliktaran guys? Si BP Sara, tinan nyo. Kahit anong paratang sa kanya, CIF, di ba? Pinagtulungan siya sa kanyang confidential funds, ayaw siya bigyan ng budget, pinagtulungan siya dun sa DepEd, di ba? Kung ano-ano mga paratang sa kanya sa Office of the Vice President. Pero tingnan nyo guys, tingnan nyo si BP Sara. Napakasaya. Di ba? Open pa rin yung ano niya, yung aura niya, as talagang masayahin po siya mga kaibigan. Pero tingnan nyo ang side ni Bangag. Tingnan nyo. I-compare nyo guys. Napakalayo po mga kaibigan. Isa lang ibig sabihin yan. Ang karma, di magsaba. Ang gaba, di magsaba. Ibig sabihin, nakakarma na sila. Ginagabaan na sila guys. Gaba na yan eh. Gaba na sila ba? Bakit? Kasi nga sa mga ginagawa nila sa kanilang kapwa, na pinabayaan po nila ang Pilipinas, ang mga Pilipino. At syempre, kinakalaban nila ang mga Duterte, wala silang utang na loob dahil ang mga Duterte po ang nagpanalo sa kanila. Hindi nila pwedeng i-deny yan. At ang dami pong naitulong sa kanila ng mga Duterte. Unang-una yung tatay nila pinalibing sa mga libingan ng mga bayani sa panahon ni Duterte. Huwag nilang i-deny yan. Kasi dinideny nila eh. Di ba? Dinideny nila ngayon. Oh, pero huwag kayong mag-alala, at least masaya si BP Sara. At yung si Bangag, ito po ang sinasabi ni Bangag mga kaibigan. Ito po, pakita ko sa inyo. Ayan po ang kanyang sinasabi guys. Okay, lakihan natin. Ayon po dito sa balita, President Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte
on their relationship. Okay? Kasi sinabi po ni VP Sara, mga kaibigan, basahin ko lang ha, hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Di ba sinabi ni VP Sara yan? I-recall lang natin, no? Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. Bago pa naman kami naging running mate, hindi na kami nag-uusap. Nag-uusap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Sabi po ni VP Sara. Ngayon guys, in-interview po si Bangag. Ito po ang kanyang sinabi. Makinig kayo ha. I always thought that we were friends, but maybe I was deceived. Sus, Mariosep. Hindi ka ba kinakilabutan sa sinasabi mo, Bangag? I was deceived, mga kaibigan. Kung sa Tagalog pa, nabudol daw siya, guys. Siya pa ngayon ang nabudol kay VP Sara. Alam mo ba yung sinasabi mo, Mr. Bangag? Alam mo ba yung sinasabi mong deceive? Ayan pakita ko sa inyo. Ayan Marcos, VP Sara remark, they were not friends. Maybe I was deceived. Unang-una, pinagtulungan si VP Sara ng pinsan mong tambaluslos. May ginawa ka ba? Nirescue mo ba si VP Sara? Pinagtanggol mo ba si VP Sara? Sinasabi mong friends kayo? Hindi. Hinayaan mo lang siyang lapain doon sa Congress. Wala kang sinasabi, hindi ka man lang nagbigay ng statement, wala ka man lang at least concern kay VP Sara dahil hindi naman kasalanan ni VP Sara ang CIF or yung Confidential Intelligence Funds. Sino ang nag-download ng pera sa OVP galing ng OP? Sino? Di ba ang Office of the President? Hindi naman hiningi yan. Iniligay mo yan doon sa OVP, dinownload mo yung pera kasi ayon po sa mga source, patibong. Yun ay trap. Binigyan mo ng pera ang OVP para tatanggapin ng OVP at gagastusin para matrap or patibong. Ayun, nagkaletse-letse na po ang buhay ng OVP. Dahil dun sa pera na yan, sa confidential fund na yan. Ngayon, hindi mo siya pinagtanggol. Hinayaan mo lang siyang lapain dun sa Congress. Tambaluslos, hinayaan mo rin sila. Hindi mo makontrol si Tambaluslos Bangag dahil takot na takot ka. Anong ginawa ni Tambaluslos kay OVP, kay VP Sara? Ayun, kung ano-ano ang mga paratang. Ngayon, pagdating sa DepEd, ganun din, pinagtulungan nyo rin. Hindi nyo rin siya tinulungan. Hindi mo siya nirescue. Pagdating naman sa budget ng OVP, ganun din ang ginawa nyo. Pinagtulungan nyo rin si VP Sara. Hanggang sa bumigay na lang si VP Sara, hindi na siya pumunta doon. Bahala na kayo sa buhay nyo. Kung bibigyan nyo akong budget, okay. Kung hindi, okay pa rin. See? Dahil hindi nyo siya pinagtanggol. Ngayon, ano yung sinasabi mo, Bangag? Na maybe I was deceived. Okay ka lang? Ano bang tinitira mo ngayon? I was deceived? Ikaw talaga ang nabudol? Or the other way around? Kasi ang alam namin, ikaw ang budol-budol eh. Kaya nga BBM eh. Budol-budol man. Di ba? Sa totoo lang guys, di ba? Sa totoo lang po mga kaibigan. 2 years po. 2 years po mga kaibigan na nanahimik si VP Sara. 2 taon tiniis ka ni VP Sara Bangag. 2 taon guys, for the longest time. Napakahaba nun. Kung tutuusin, kayang-kaya kang pataubin eh. Kayang-kaya kang patalsikin ni VP Sara sa pwesto kung, alam nyo, sa totoo lang guys, kung salbahis lang po ang mga Duterte mga kaibigan, kayang-kayang paalisin yan eh. Kayang-kayang hilain yan eh. Kalad ka rin yan. Palabas ng Malacanang. Kayang-kaya yan mga kaibigan ng mga Duterte. Sobrang bait lang talaga ni Duterte guys eh. Ayaw niya na sa kanya mag-umpisa ang revolusyon o yung tinatawag nating another EDSA. Ayaw lang talaga ng Marcos eh. Ayaw lang talaga ng Duterte. Kasi ayaw nila mag-umpisa sa kanila mga kaibigan. Kasi ang mga Duterte po lumalaban ng parehas. So ngayon, Bangag, yung sinasabi mong maybe I was deceived. Sana po napakinggan nyo kami, Bangag. Maghunos dili ka.
ikaw po ang budol, hindi po si VP Sara. Inapi nyo, yes, Annalyn Blas, inapi mo ang taong tumutulong sa'yo pero may katapusan din. See? Inapi mo yung taong malapit sa'yo, tinulungan ka sa kampanya, kaya ka nanalo. Oh, tapos sasabihin mo si VP Sara ang budol? Hello! Jesus, Maria Joseph. Kayo ang budol. Kasama yung ano mo, yung ahas mong asawa. Yan, ahas mong asawa eh. Ahas yan. Tapos may tambalus-lus ka pa. Di ba? Yan ang mahirap sa kanila eh, no? Ang hilig nilang bumaliktad eh, no? Binabaliktad nilang story. Mahilig talaga sila sa ganun, guys. Binabaliktad nilang story. Kasi, yung 2 years po ni VP Sara na nahimik siya, guys. Di ba? Gusto nating lumaban si VP Sara pero ayaw niya magsalita. Minsan nga parang gusto ko nang sumuko, di ba? Kasi ayaw talaga ni VP Sara, ayaw niyang mag-lead sa atin. Pero after 2 years, ayan na, nagsalita na si VP Sara. Lumabas na ang tunay na Duterte. So at least medyo nabigyan tayo ng pag-asa na magkakaroon po tayo ng isang leader para mamuno po sa atin, mga kaibigan. Kasi nga, syempre guys, no, alam naman natin na itong bangag na to, marami po silang plano para i-eliminate ang mga Duterte, mga kaibigan. Kasi ganoon naman talaga eh. Kung gusto mong i-eliminate ang kalaban mo, utusan mo yung mga kriminal. Di ba? Lahat ng kriminal ngayon, tingnan mo, ha? Lahat ng kriminal ngayon nakawala. Absuelto. Si Sabaquin, absuelto na. Si Espinosa, absuelto na rin. Sino pa? Marami pa yan. Si Napoles, wala na. Nakalabas na. See? Kasi sabi nga nila guys, kung gusto mong siraan or gusto mong i-eliminate ang kalaban mo, utusan mo yung mga kriminal. Kasi syempre, pag mga kriminal guys, makikipag-bargain ka lang dyan, papayag yan. Para lang pakawalan sila. Ganun yan. Ganun ang kalakaran ng mga bangag. Pero huwag kayo mag-alala guys, no? Ganun talaga ang buhay eh. Sige, hayaan na natin sila. Pero, hindi po ako papayag na si VP Sara po ang budol. Ikaw po ang budol. Ha? Mr. Budol-Budol man. Bangag, ikaw ang budol. Ito po, pakinggan po natin guys ang ating update ngayong gabi para po makumpleto po ang ating context. Okay? Budol-budol man, pasok! Nakakahiya eh, no? Nakakahiya talaga si Bangag, eh, no? Magandang gabi, Nel. Ano ang ilan sa mga naging bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga leader ng ASEAN at ano ang kanyang sinabi tungkol kay VP Sara? Nako, yan na. Yes, Jun, para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi nasayang ang kanyang mensahe at pakikipag-usap dito sa Association of Southeast Asian Nations o dito sa ASEAN Summit. Sa press briefing ng Pangulo bago matapos ang ASEAN Summit, sinabi niya na may mga bansang nag-alok ng tulong sa Pilipinas ukol sa mga kinakaharap na hamon nito. Kabilang narito ang patuloy na pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. It is always very useful because at some point there are many offers of help, and they say if that is the problem, maybe we could do this. Maybe we could. Maybe our country can send vessels. Maybe we can have joint operations. Maybe we can have discussions. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!